So, good day students. So, BSMT1A. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na asynchronous na virtual lab na need nyong i-accomplish or isolve yung problem regarding dun sa pinakang experiment dito sa virtual lab. So, ang ating topic dun sa ating laboratory component is about gravimetric analysis. Ang pangalan po ng ating site ng virtual lab is Chem Collective. So, ang ipapakita ko muna sa inyo ngayon dito sa video na ito is yung about sa example kung paano po i-operate itong virtual lab na ito para pag kayo naman yung magsasagot, ma-solve niyo yung problem ng merong sistema yung gagawin natin sa laboratory. Okay? So ngayon, i-click lang po natin, di ba from Chem Collective na Virtual Labs, i-click lang natin Virtual Labs. Tapos pagka-click natin Virtual Labs, punta lang tayo dito sa stoichiometry. Ang gravimetric analysis po kasi under ng topic na stoichiometry. Pagka-click natin ng stoichiometry dito, yan, dito pala, sorry. Yan, lalabas ang gravimetric analysis. Then pag click yung gravimetric analysis, lalabas yung problem na under ng stoichiometry about the gravimetric analysis. So, ang pangalan ng problem natin is determine the concentration of unknown silver nitrate solution. Okay. Bale, ang pinapa-solve dito ng ating laboratory is unknown silver nitrate solution. Okay. So, bale, ito po yung pag clinic nyo, ito po yung makikita nyo. And this is the virtual laboratory kung saan ito yung gagamitin nyo para malaman yung grams ng silver nitrate or yung grams ng silver nitrate. Ang tinatanong dito, what is the mass of silver nitrate present in solution 3? Dito nyo po i-encode pag nakuha nyo na yung sagot pag after nyo mag-experiment. Okay. So, by the way, ito po yung chemical reaction natin. Bale, ang gagamitin nating pang precipitate ng silver nitrate para maging siya, AgCl. Ito pong AgCl, ito yung matitimbang natin in the process of gravimetric analysis. Yan po yung need nating timbangin. And here po sa ating laboratory hindi na po ipapakita yung filtration at saka tanggal ng impurities. Bale automatic na pong lalabas dito yung ating grams ng AgCl. Okay? So bale itong AnNaCl ilalawak natin sa AgNO3 natin yung ating sample 3 na kailangan malaman kung ilang grams ng AgNO3 doon. Then ang makukuha nating grams ay grams ni AgCl yung precipitate. And then from that grams ng AgCl, mako-compute po natin kung ilang grams ni AgNO3. Okay? So, let's do po yung ating experiment. So, ang pinakang kailangan po natin malaman, ilang kayang grams ni AgNO3 ang meron dun sa sample 3. Okay? Dito po sa pinakang side na ito ng ating virtual lab, meron po tayong tinatawag na room. Pag clinic nyo po yung solution, andito po yung mga solution na available based dun sa experiment na naka-assign. Bale po, NaCl, yung mga NaCl po, AgNO3, silver nitrate, at saka yung sample 3 or unknown silver nitrate dissolved in 0.1 liters. Ito po yung ating solve kung ilang grams po meron dito. Then meron din po tayong tubig. Okay. Then pag clinic nyo yung glassware, makikita nyo po yung mga pangalan ng glassware na gagamitin natin. And then sa tools po, ito po yung Bunsen burner at saka scale. So, here po sa ating laboratory, ang magagamit lang po natin is itong solution at saka glassware. So, for the siyempre, initial ng ating experiment, we have to prepare yung mga materials na kailangan. In this, experiment, we need, siyempre, kailangan natin ng lalagyan or kailangan nating unahin natin yung ating sample 3. Ito pong sample 3 or solution 3, ito po yung problem natin. What is the mass of AgNO3 present in solution 3? Ito po yung i-check natin ilang grams kaya ng AgNO3 ang meron dyan para malagay po natin dito at masubmit natin yung ating output dito sa virtual laboratory. Next, para po ma-check yan, syempre, based from the chemical reaction na nakikita nyo,
Ang kailangan po nating i-prepare na ire-react natin dito sa sample na AgNO3, dito po, sample na 'to, is NaCl. So, aside po dun sa pinakang target natin, is kailangan po natin punta uli sa Scrum, click niyo lang po ito, 'yan. Tapos kuha po tayo ng mga glassware na kailangan. Bale ang gagawin ko class para medyo makatotohanan, gagawa tayo ng tatlong trial. Okay? So bale, para sa pagpe-prepare po ng ating solution, ng NaCl solution na ire-react natin sa ating sample tree or solution tree na containing silver nitrate, we have to use volumetric plus. Okay? Ang gagamitin ko pong volumetric plus ay 250, which is the most common one. So, pag magle-label po tayo ng mga ano dito sa virtual lab, po, kita niyo po itong tatlong horizontal line. Click niyo lang po yan, then hanapin niyo lang po yung rename. Tapos, since ang ilalagay natin dito ay NaCl, lagyan niyo lang po NaCl. Pwede niyo pong lagyan ng solution. NaCl solution. Since yung ipe-prepare natin dito ay NaCl solution. Tapos tingnan niyo po ito. Ito po dapat 25 degrees Celsius. Dapat po hindi siya magbabago. Thermal properties po, ang gawin niyo lang po, lagay niyo po dito 25, tapos i-insulate niyo po from the surrounding para hindi po magkameron tayo ng error. Kasi nagkukos po ng error ay yung temperature po pag nagbabago. Ganon din po itong sample tree. Click nyo lang po. Then itong sample tree, puntahan nyo po thermal properties. Gawin nyo po 25 degrees Celsius para hindi po mag-iba yung ating ano ng sample tree. Tapos thermal properties, insulate from the surrounding, and 25 po ulitin natin. So yan. Para po hindi siya magbago. Okay. Now po, ito po ay lalagyan pa lang wala pa tayong natitimpla. Ngayon po gusto ko po ay ipipet po yung ating pagta-transfer. Punta po lab tayo, kailangan din po natin ng pipette. Bale po itong mga ginagamit ko dito, nakalista na po sa papel bago ko pa siya i-try dito sa virtual lab. Okay? So gagamit po tayo ng 10 ml na pipette. Dalawa po ang gagamitin natin kasi dalawa po yung ating i-prepare na solution. Bukod po kasi ang pipette nila para avoid yung contamination. Ang pipette po, i-label din po natin, rename. Ito po ay pipette for sample 3 para hindi po tayo mag-cross contaminate, or solution 3 pala, sorry. Solution 3, rename. Tapos ito pong kabila, ganun din po. I-rename din po natin. Ito naman po ay lagay na lang siguro natin NaCl. Yan, okay. So next po, since okay na po yung mga glassware natin, is kailangan ko pa po ng glassware para naman sa aking trials. So, I use 3 trials po, like the what is standard. Pero pwede namang wag 1 trial na lang kayo. Pero since po napag-aralan natin tungkol sa precision, we need to follow yung ating lesson about sa random errors at saka accuracy. Yun sa accuracy and precision. So, I have to use Erlenmeyer Plus, 250 ml po for 3 trials po. Bale po, i-duplicate na lang po natin. Puwede po nating i-write i-ano dito, tapos duplicate para pangalawa, tapos duplicate uli para patatlo. Okay, dito po natin ita-transfer yung ating sample. Yan. Pag pinagdikit niyo po kasi sila, automatic na magsasalin. Pag po na ganyan, X niyo lang po para bumalik sa dati. Pag dinikit niyo po kasi, nasalin po siya. Okay. So, para po ma-rename, bale, ito po, ating ilayo ng konti. Yan, yung plus sign na yan, pag nalabas, ibig sabihin magta-transfer siya. So, bale po, i-rename po natin yung ating itong 250 ml plus, lagyan po natin ng, rename po natin T1 for trial 1, rename. Tapos, ito pong pangalawa, we have to put T2 for trial 2. Yan. Next, ito pong pangatlo, we have to put T3. Ayan. Okay? T, yeah, sorry, T3. Tatlong trial pong gagawin ko para mukhang makatotohanan talaga nagla-laboratory tayo. Yan, 'pag napapadikit lang po, i-X niyo lang po dito. Kasi akala po niya ay magta-transfer tayo ng program. Ilayo po natin para hindi po sila dikit. So,
Bale po meron na po tayo, kumpleto na po. Then ang sunod po, punta po tayo sa stock room ulit, again, and kuha naman po tayo ng water. Okay. So saan po siya makikita? Dito po sa solution, then distilled water po. Meron po tayong distilled water here. So then another ano po na kukunin natin sa stock room is yung ating pang testing reagent na assign, which is NaCl. Yan. Yung po kasing NaCl ang magre-react dito sa AgNO3 para maging AgCl para makuha natin yung grams ng AgCl. Then from that grams of AgCl, makukompute natin yung approximate grams ng AgNO3 from this 100.50 ml of solution. Okay. So now, ang sunod po nating gagawin is magde-dissolve po tayo ng NaCl dito po sa ating ano, NaCl solution na lalagyan. So bale po, click lang po natin itong NaCl, tapos i-drag lang po natin papunta doon sa ating paglilipatang lalagyan. Pag lumabas po yung plus sign, bitawan lang po natin. Okay? Then, mas maganda pong gamitin nyo na lang itong precise kaysa sa SigSpig at saka di realistic kasi dito po sa precise, itatype nyo na lang po kung ilan yung itatransfer nyo. So, since ang gagawin po natin ay 0.1 molar, ang standard solution po kasing ginagamit sa laboratory or chem lab ay 0.1 molar na solution. So sa 250 ml po ng water, para po makagawa tayo ng 0.1 molar ng NaCl, we have to dissolve 1.46 grams of NaCl. Nakaplano na po yan sa papel ko, nalagay ko na po. Bali po, bago po kayo mag-perform nito, kailangan nyo pong i-layout muna sa papel yung inyong procedure. So 1.46 grams, type nyo lang po dito. Dito, yan, 1.46. Then kita nyo po yung pour, click nyo lang po yung pour para ma-transfer niya dun sa paglilipatang lalagyan. Make sure lang po na dun po siya maglilipat dito. Dito, yan. Pour, yan na po. So makikita nyo rin po sa baba na nag-transfer tayo ng 1.46 grams of NaCl. Okay. Pag po tapos na po, click nyo lang po itong X, itong nasa gilid. Yan, okay. Then ilayo nyo na po. Then ibaba lang po natin ng kaunti itong trial 1 to 3 natin. Then kunin po natin itong may asin po. Yan. Nag-transfer po tayo ng 1.46 grams. Then lalagyan po natin ng tubig. Okay. So bale po, ito po, i-click po natin kung siya po yung itatransfer natin. I-click lang po natin hanggang sa lumabas yung plus sign. Kita niyo po yung plus sign na yon. Yan. Tsaka bitawan po natin. Then, yung volume po na ilalagay natin ay i-type na lang po natin. We have put, dito po natin i-click sa precise, 250 ml. Okay? Then, pour. Click nyo lang po yung pour. Then, lalabas po kung ilan yung nailipat natin. Magre-reflect din po yan dito. May kaunti lang pong error, 0.66. Okay? Because of the change in temperature. Pag pag po tapos na po tayo mag-ano, X lang po natin. Then ito po, kung mapapansin nyo, nagkakameron po kasi ng change of temperature dito dahil po nagkakameron po ng intermolecular force of attraction yung NaCl do sa water. Wait lang, mali pala. Hindi ko pala dyan Sorry. Ito po, i-click po natin ito. Dito po tayo naglagay. Yan. Ito pong T2 ay i-X lang po natin pag gumagalaw po siyang ganun kasi akala niya at magsasalin tayo. Ito po, ilayo po natin. Yan. Bale, okay na po yung ating 0.1 molar NaCl solution. May laman na po siya. Bale, nagtunaw po tayo ng 1.46 grams para 0.1 molar po yung pantas natin. Next po, yan po, i-X lang po natin pag napapadikit yung ating mga tools kasi nag-automatic po siyang akala niya yung magta-transfer. Next po is, ito po kita niyo po itong solution 3. So pagka po masikip yung ating venue, pwede naman po nating i-remove na po yung mga hindi na natin kailangan by clicking this and remove. Yan na po. Pagka gusto natin maluwag na since hindi na natin sila kailangan. Oh, yan. So next po, gagawin po natin dito, magta-transfer tayo ng equal amount sa trial 1 to 3. Okay? So ito po yung gagamitan natin, yung burette. Ay, sorry, not burette. Pipette for solution 3.
So pag dinikit po natin magkaka-plus sign, ganyan po, bitaw. Then sa pipette po, dalawa po yung makikita nyo, withdraw, pag kukuha po kayo. Pag pour po, pag maglalaglag. Okay? Since kukuha po tayo from this sample solution 3 na ano, i-type lang po natin yung kukunin natin. So, precise po isa-select nyo sa precise. Type po natin 10 ml lang. 10 ml, withdraw. Withdraw po yung i-click. Yan. Nag-withdraw po tayo ng 10.00 ml na transfer po sa ating lalagyan sa pipette. Then, pag po tatanggalin na po natin, X lang po. Yan. Then, dalin po natin. May laman po siya 10 ml. Then, din po, ilagay po natin dito. Yan. Tapos, pour. Ilan po yung ipo-pour natin? Type nyo pa ulit, 10 ml. Tapos, pour. Yun, na-transfer. Tapos, balik po ulit tayo. Wait lang. Pagtatanggalin po natin laging po natin i-click ang X. Tapos, balik po ulit tayo dun sa ano natin, sa sample, para kumuha naman for trial. Yan, nag-ano lang po siya, nagdikit. X nyo lang po. Yan, para bumalik siya sa dati. Ang hirap kasi masikip. So, lagay kong pa ganyan para ano. So, trial 2. Nilagay po uli natin. Tapos, withdraw po tayo. Type po natin, i-withdraw. 10. Withdraw, click. Tapos, X po natin pag kukunin natin yung gamit. Tapos, dalin po natin dito. Boom. Tapos, lagay po natin kung ilan yung ating ihuhulog sa baba. 4. 10. Okay. Sana po, nagigets yun na kung paano. Tapos, ito po, since ano po natin, pag tatanggalin po natin, X lang po. Yan. Okay. So, trial to may laman na. Basta mapadikit kasi sila tapos merong plus sign para akala niya kasi magsasalin nung program natin. Kaya ang gawin nyo is, yan, i-ano nyo, iayos nyo yung distance nila. Medyo mas, ang ano ko lang dito sa virtual lab na to, medyo may kasikipan yung kanyang position ng mga ano. So, yung sample trip natin, ang layo na ng ano. So, kukuha pa po tayo uli ng 10 ml para sa trial 3. Nakikita nyo yung ano, nababawasan din kung kinukuha na natin. 10 ml po, withdraw. Okay, then X po natin pag ilalipat natin. So, nakatatlo beses po tayong withdraw. Yan, i-ano po natin, i-click po natin, i-ayos natin position ng solution. So, kumuha lang po tayo ng sample hindi yung buong ano ang i-analyze natin. So, next, i-pour uli natin, type nyo 10, tapos pour, yun, kumpleto na. Tapos, X po natin pagka tatanggalin natin yung gamit. Wait lang, na makulit makulit. Yan, kung mapapansin nyo po, yung trial 1 to 3 po natin, may 10 ml na po na laman ng sample. Okay. Next po, kita nyo po itong NaCl solution, tapos itong ating pipette. Yan na po yung huli nyo gagawin. Ngayon, kukuha po kayo ng NaCl solution, ilalagay nyo dito, may makikita kayong grams ng AgCl na napo-form. Kasi po yung NaCl, pag nag-react sa AgNO3, ang napo-form po nating precipitate ay AgCl. Okay? Pag ito po, yung NaCl, ito po yung mini-measure natin yung grams nito as precipitate. Di ba, ang gravimetric analysis, precipitate naman yung ating sineseparate para malaman natin kung ilang nung analyte ang meron doon sa sample. So, ang AgNO3 po ang mini-measure natin in relation sa napoproduce na AgCl. Okay? So, ngayon po, NaCl po, kukuha po tayo ng 10 ml. 10 ml lang ginamit ko. Kung gusto nyo gamitin 15 ml, pag kayo magpapipette, pwede naman. So, withdraw po tayo, 10. So, withdraw. Huwag po tayo magwi-withdraw na lampas dun sa sukat ng ating kasi hindi po siya gagana. So, withdraw. Yan. Nagkalaman na po yung pipette. X nyo lang po. Tapos, ito po ay tabi nyo doon. Tapos, ito po, dito po natin itatapat, magkaka-plus sign. Yan. Then, pwede po tayong mag-withdraw ng pautay-utay or ang gagawin niyo po pagka ganito, yung itetest niyo kapag is i-click niyo lang po yung realistic. Realistic. Yan, okay. Pag clinic mo niyo po yung realistic, ang makikita niyo po, hold to withdraw or hold to pour. Ang gagawin niyo po, to pour. Kasi ibabagsak po natin itong NaCl papunta doon sa sample para mag-react po, maka-form tayo ng AgCl na precipitate. Okay? Tingnan, pag clinic ko to,
babagsak po yun. Yun, kita nyo, may napo-form po tayong AGCL as a precipitate, 0.00. So, ito pong realistic ang i-click nyo na pag magte-test na kayo ng precipitate. So, bale, click lang po natin ng paulit-ulit. Kita mo yung mapapansin nyo dito po, nagbabago po yung ating AGCL kasi po, hanggat may AgNO3 pa po na mag-react sa NaCl, makakaproduce po sila ng tuloy-tuloy na product na AgCl hanggat may AgNO3. Pag po ito'y fixed na at hindi na po nagbabago, doon na po natin ititigil. Ito ay ano na, constant ha. Okay, since ano po siya, nagbabago po siya, tuloy-tuloy, tuloy lang po tayong pagdi-dispense. Pwede niyo na pong diinan kung sa palagay niyong hindi pa enough yung 10 ml na NaCl para mag-react lahat ng AgNO3 na meron doon sa solution na 10 ml ng solution. Yan, okay. Yan, ilang ml kaya ang ano? So, mapapansin niyo po, yan, okay. Pag po ubos na yung laman ng ating ano, ng ating ano, kung mapapansin niyo 7.62 ano na yung ating laman. Ang bagal po nating mag-withdraw. So, medyo po diinan niyo na para ano, 10 ml po yung laman, no? 4.73 na lang. So, click po natin. Tapos babantayin niyo rin ito kasi baka hindi na siya nagalaw. Pag hindi na siya nagalaw, okay na, na-react na lahat. Okay. Automatic na po siya. Hindi niyo na kailangan dito mag-filter o mag-ano pa para masala or matimbang yung precipitate. Dito po automatic lang. Wala na, natanggal na po dito yung filtration. Yan na po. So, bale, ito na lang po yung natitira nating NaCl dito sa ano. Kukuha na po ulit tayo pag kulang pa. Yan o, nagbabago pa yung ano. May napuproduce pa siyang AgCl. Yan po. Bale, click, click, click. Habang may napuproduce pa pong AgCl, huwag kayong titigil. Yan. Wala na pong laman. Yan po. Source vessel does not have enough volume. X po natin. Tapos, balik po ulit tayo dun sa ating NaCl solution para ano, mag-withdraw. Withdraw po tayo. Kung sa palagay nyo, dito tayo sa precise select. Kung sa palagay niyo yung mga ano, mga 5 ml ay kaya na para mag-constant na yung ating AgCl, ay sige, 5 ml, try natin. 5 ml, withdraw. Yan. Okay, so X po natin. May laman na po tayong 5 ml. Kita nyo, laman uli 5 ml. So, ilalapit lang po uli natin dito para mag-withdraw tayo. Okay? Dito po sa realistic pag nagtetest po tayo ng precipitate, realistic, then hindi po withdraw pag magta-transfer tayo papunta doon. Pour, hold to pour. Okay? Yan po, nagalaw pa rin po yung AGCL, may napoproduce pa rin, kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Pag po siya ay nag-constant na po, tsaka lang po tayo titigil. Yun, nakikita nyo yun, no? Nababawasan din yung ML. Okay, so, yan. Okay. Mukhang ano na po, constant na. Tama ha, pag pinindot ko to. Kita nyo, hindi na nagalaw yung AGCL. Pag hindi na po siya nagalaw, tigil na po. Dahil paratay pa natin ng tatlo. One, para sure. Two, three. So, yun, parang gumalaw pa. Ay, hindi na siya nagalaw, guys. So, bale pag ganun hindi na nagalaw, yun na po yung ating ano. Pag clinic nyo po ito, makikita nyo. I-record nyo po yan, 0.1850. 0.1850. Forcing pigs po. 0.1850 or pwede na rin kopyahin nyo, 009. Record nyo lang po sa ano nyo po, sa trial 1. Then uulitin nyo lang po uli. So ito pong ating NaCl, meron po siyang ano, hindi naman po nagma-matter kung ilan po yung ating laman do sa ano. So bale po, punta po ulit tayo sa precise. So maglagay po tayo ng around 9 ml. So withdraw po. Withdraw pag kukuha tayo. Okay, naka-withdraw po tayo ng 9. Tapos makikita niyo po ang laman po ng inyong NaCl na ano is 9.6657. Nag-iiba po yung temperature dahil iginagalaw natin yung ating tools. So, i-click na, i-ano niya po natin doon. Tapos, i-pour na po natin lahat. I-10 na natin. Dito na po tayo sa precise. Withdraw. Lagay po natin 10. Withdraw na po natin. Since alam natin ang 10 ay hindi pa enough. Ano? So, hindi po withdraw pala. Pour. Pour. Okay. Saan ba yung na-pour?
po natin ha 'pag dumidikit. Wait lang. Kuha po uli tayo kasi ano na. So, kuha tayo ng mga 10 ml. Withdraw. Yan, okay. Tapos, siguro ang gawin na lang natin yung realistic pala. Realistic click. Wait, inano ko yun dun. So, pour po natin. Pindutin lang po natin. Yan po. Kita niyo po, nagalaw na po uli kung ilang grams ng AGCL ang meron. Yan, okay. So, nagta-transfer po ulit tayo. So, pwede po nating diinan para mabilisan na po. Since dun sa una nating result ay 0.1850. Ito pong nalabas ditong mga grams nung sa solution 3 ay iba-iba po ang binibigay nitong Virtual Lab. Baka akala nyo yun lagi pagka inulit nyo itong ginawa ko, yun pa rin ang makuha nyo. Depende po yan sa binibigay nung problem dito sa Virtual Lab. So wala na daw pong laman. Yan, meron pa pala. Yan, wala na, said na. Expo natin, kuha po ulit tayo. Balik tayo, kuha uli. Mhm. Tapos precise, tapos 5 ml na lang siguro. Tapos withdraw, yun. Na-withdraw na po natin. Yung kita nyo, may 5 ml na. Expo natin pag tatanggalin. Tapos balik ulit natin dito. Tapos realistic. Yan. Tapos hold to pour. Hold to pour ah. So makita nyo, nagalaw na ulit. Yung ating kaninang ano ay 0.1850 ano. Sige, medyo bilisan na natin para ano, kasi medyo mahaba na itong experiment. So 1850, 1850 yung kanina. Tignan natin kung precise. So, yeah, for realistic po pag magpe-precipitate, ano na tayo. Yeah, malapit na dun sa una nating ano, tingnan natin kung yun pa din ang malabas. So kung ganun, ay di precise itong ating ano. So, iba yung ano dito, gram sa trial 2. Ah, hindi. 1850. Yun. 0.185009 pa rin. 0.185009. Siguro, class, para ano, expected naman natin na yun din yung makukuha natin. So, meron na po tayo. Siguro, dito ko na lang i-base sa trial 1, trial 2. Sa trial 1 po, meron po tayong 0.185009. Tapos sa trial 2, ganun pa din po yung lumabas. So, yan po yung grams na merong AGCL sa 10 ml. Ha? Sa 10 ml. Yan po yung na-produce. Now, ngayon, sa 10 ml pong ng solution 3, AgNO3 po nakalagay. Then, nireact natin sa NaCl. Dun sa 10 ml na yun ng AgNO3, ang na-produce po ay 0. Nasa na? I-click po natin na pag titingnan natin. 0.1850. Ngayon, ang atin pong sample, ang total po niyan kanina is 100.50. Ito po, kasi kinuhanan na po natin dito sa mga ano, kaya naging 70 point ano. So, kung sa 10 ml ay meron tayong 0.185 na na-produce na AgCl, yan. How many grams ng AgNO3 ang needed para ma-produce yung 0.1 ano na yon sa 10 ml? So, gagawin niyo po yung 0.1850 po ay i-convert natin sa mole. Okay? Wait lang class, i-convert lang po natin sa mole. So, ayan po. So, yung 0.18500 at saka parehas naman po yung trial 1, trial 2, precise naman po. So, pag ginawa naman natin min, yun pinamalabas. Ito pong grams na to ay i-convert natin sa mole na AgCl. Okay? So, pag kinonvert natin to sa mole ni AgCl, ang lalabas po ay 0.001298 mole. Okay? 0.001298. Okay? Pwede nyo pong i-check. Ito po, i-convert nyo po to sa mole ni AgCl. Ang lalabas po ay
0.001298. So, titingnan po natin ang balance chemical equation ng ating problem. Sabi po dito, ang coefficient po niya 1:1. Ibig sabihin, kung ilang mole po ang AgCl, kung 1:1 ang kanilang stoichiometric ratio, ganun din ang mole ni AgNO3. Ibig sabihin, kung ang AgCl po na 0.185009 grams na kinonvert natin sa mole ay, pag kinonvert natin siya sa mole ay 0.0012908 mole. Ang mole din po ng AgNO3 based sa balanced chemical equation ay 0.00129. Okay? So, parehas po sila kasi 1:1. Ngayon po, yung 0.0012908 mole na AgNO3, dito ha, doon sa 10 ml nito. Sa 10 ml lang po yan ha, 0.0012908 AgNO3 sa 10 ml nitong sa solution 3 ay i-convert natin sa grams. Pag kinonvert natin po sa grams yung mole na yon, ang magiging grams po ng AgNO3 dito sa 10 ml niya na tinest natin ay 0.21927. Okay? 0.2197. Okay? So, hindi po yun yung itatype natin dito. Sabi dito, what is the mass of AgL? Hindi po yung 0.2197. Kasi po, yung 0.12197 ay sa 10 ml lang po nito. 10 ml. Okay? Ay, ang atin pong sample, ang pinapaano sa inyo, present in solution 3 pala, sorry. Ang solution 3 po natin, yung kanina, nung hindi pa siya nababawasan, 100.50. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ilang 10 ml ang meron sa 100.50? So, approximately po, meron po tayong 10.2, 10.2 o 10.1. Okay? 10.02 pala. So, 10.02 po, i-multiply natin po yung ating nakuhang grams dito. So, bale, ang grams po natin nakuha sa 10 ml niya ay 0.021,927. So, i-multiply po natin 2127. So, i-multiply natin siya sa 10.02. 10.01 pala dahil times 10 po yung 10.50. So, bale po, ang magiging sagot natin ay 2.1948. Okay. So, bale, itatay po natin dito ay 3 sig figs lang po. So, magiging 2.19. So, try po natin kung tama po yung sagot natin. Pag hindi po tama, ay you have to recheck your procedure kung ano pong mali sa ginawa nating procedure. Ano bang mali? Okay. So, pag nalagay niyo na po, kumpiyansa na po kayo na yun ang sagot ng na meron doon sa solution 3. So, you have to click check. Okay. So, lumabas po sa ating na what's the mass in so our answer, ano po siya ng correct, yung number of attempt is 1. So, ibig sabihin po, na-solve po natin, 2.19 po. So, experiment part done. How much silver nitrate was it in the solution? Meron po 2.19. So, well done po. You did a good job. So, yan po yung ibibigay sa ating virtual lab. Then, kita nyo po ito, print. Click nyo po yung print. Okay. You can now print this page to turn in with your homework. Doon po sa ating pinakang final output, ito po yung ating ipapasa sa Google Classroom. Yan. Yan po yung atin, yung ipapasa, yung ginawa po nating experiment. So, pwede po natin i-save as PDF, then upload natin sa Google Classroom. Then, dito po sa ginawa yung laboratory procedure, yung katulad nung ginawa ko kanina, ang hihingin ko na lang doon ay screenshot nung setup na ginawa nyo at saka yung result kung ilang grams po yung na-determine nyo. Okay? So, i-upload ko po yung inyong activity sa Google Classroom. Iba naman po yung i-determine nyo. Ito naman. Wait lang. Sige, makikita nyo na lang doon. So, dito sa problem na to, ang dinetermine natin ay silver nitrate doon sa solution 3 ng problem. Okay? So, that's all for this video. Pag may question po, ay mag-PM na lang po. Para
mai-explain po uli natin kung paano nagwo-work, ano. So, mas maganda po, mas mataas po ang grade din po pala natin kung i-screen record niyo kung paano niyo pinerform yung laboratory kung kaya lang naman ng device, ha. Puwede rin po ito sa cellphone gawin kasi, pero mas maganda sa laptop, okay. So, that's all for this video and God bless sa inyong virtual laboratory experiment.